Gabi ng Biyernes, August 23 nang makalabas na mula sa House Detention Facility si dating Presidential Spokesperson Harry Roque. Ito ay matapos siyang patawan ng isang araw na detention matapos i-cite in contempt ng House Quadruple Committee o Quadcom. Dahil ito sa umano'y pagsinungaling ng abogado sa dahilan ng hindi nito pagdalo sa kauna-unahang public hearing ng House panels noong August 16. Bagay na inhingi nito ng public apology sa mga kongresista at iginiit na isa itong honest mistake matapos na akalaing Huwebes at hindi Biyernes ang nakatakdang Quadcom hearing. Nagbabala naman ang chairperson ng House Committee on Dangerous Drugs, Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers, sa posibilidad na maulit ang detention laban kay Attorney Roque kung gagawa ng hakbang na labag sa panuntunan ng Kamara. Yes. Oh, yan ang patutunguhan yan kapag meron na namang bagong contemptible act si Attorney Harry Roque. And of course, we will have to ask the members of the Quadcom, including the co-chairs, kung ano yung decision dyan. And we will decide when it happens. Kabilang si Roque sa resource persons ng pagdinig dahil sa umano'y pagiging abogado nito sa Lucky Star 99. Isa sa mga ni-raid na pogo na iniimbestigahan dahil sa mga irregularidad at krimeng may kinalaman sa operasyon nito. Gayunman, paulit-ulit itong itinatanggi ni Roque. Nasilip din ng paglobo ng cash assets ng Biancham Holdings and Trading Incorporated, ang kumpanyang pagmamay-ari ng pamilya ni Roque at ilang incorporators. I wish to share that the document discloses cash for 2014 of Biancham in the total amount of 125,300 pesos. And then, Mr. Chair, I wish to invite as well the attention of the public, especially the Quad, to the 2015 audited financial statement of Biancham. Noticeably, the cash increased from 125,000 from 2014 to 3,125,300 pesos in 2015. I wish to take note, Mr. Chair, 2014 and 2015 were prior to the administration of former President Rodrigo Roa Duterte. Having seen 2014 and 2015 assets of Biancham, kindly flash the 2018 assets of Biancham Holdings. For the information of the committee, Mr. Chair, from 125,000 in 2014 to 3 million in 2015, the cash or the current assets skyrocketed in 2018 to 67,775,800 pesos. With all due respect, Attorney Roque, saan po nanggaling itong napakalaking perang ito? Nagbenta po ang pamilya ko ng isang 1.8 hectares na lupa sa multinational village Parañaque. We sold it to the Velarde Group. In turn, the Velarde Group swapped it to the SM Group. And our 1.8 hectares now is where the SM warehouse is located. Inusisa rin ang kaugnayan ng Biancham sa PH2 Corporation, isang kumpanyang nagmamay-ari sa ni-raid na bahay sa Tuba, Benguet. Sa property, nadakip ang isang pugante na nasa red notice ng Interpol at wanted sa China dahil sa financial fraud case. I'm not going to argue every single point raised, but ang tanong po, anong kriminal na bagay ang ginawa ko? Meron ba? Anong ebidensya na ang Lucky South ang nagbayad ng mga lupa na binili ko? Pinakita ko naman po, nagbenta kami ng 1.8 hectares. At sinabi ko naman po na yung perang yon ang ginamit na pambili. So sa akin po, pwede naman kayo magkaroon ng kahit anong conclusion, pero eventually, ang tanong, anong ginawa kong mali? Meron ba ako ginawang krimen? Linawin na lang po natin yan
para yan po talaga ang inquiry natin dito sa hearings na po ito. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.